Maligayang pagdating sa Cybertruck Unveil. Oh, tama ang narinig mo. Isinara ni Tesla ang produksyon ng Cybertruck nito at hinihingi ang pagbabalik ng lahat ng Cybertrucks. Ang decision, ginawa ng walang babala o paliwanag. Bilang karagdagan, ang kotse ay may adaptive air suspension. Ang likuran ay 150 talampakan. Ay nag-iwan ng mahigit 28,000 customer na nag-aagawan para sa mga sagot at nag-apoy ng firestorm ng haka-haka sa buong industriya. Ang dating pinarangalan bilang ang pinakamapangahas na innovation ng Elon Musk, isang futuristic na hindi kinakalawang na asero na hayop na ibinebenta bilang hindi tinatablan ng bala at hindi masisira, ay tinatanggal na ngayon sa mga kalsada sa buong mundo sa ilalim ng ulap ng katahimikan. Talaga bang ligtas sa kalsada ang Cybertruck? O si Tesla ay nagtatago ng isang sakuna na depekto sa disenyo sa lahat ng panahon? Ngayon, ilalahad natin ang lahat ng katotohanan. Hindi mo nais na makaligtaan ang alinman sa mga ito. The Dream versus Reality. Noong unang inihayag ni Elon Musk ang Cybertruck noong ika-20 ng Nobyembre 2019 sa design studio ng Tesla sa Hawthorne, California. Ito ay isang palabas na perpektong sumasalamin sa pagkahilig ni Musk sa mga teatro at pagkagambala. Ang debut ng track, net na stream ng live at pinanood ng milyon-milyon, ay itinayo bilang isang deklarasyon ng digmaan laban sa konbensyonal na disenyo ng sasakyan, kasama ang matalas na talim. Cyberpunk-inspired na exoskeleton na gawa sa ultra-hard 30X cold-rolled stainless steel at Tesla armor glass. Ang Cybertruck ay ibinebenta bilang sasakyan ng hinaharap, isa na maaring makawala sa kalamnan ng isang Ford F-150. Lumampas sa isang Porsche 911 at kahit na makatiis sa isang sledgehammer o maliliit na armas. Ipinagmamalaki ni Musk na literal itong hindi tinatablan ng bala, isang linya na agad na nakakuha ng mga headline at attention sa social media. Ngunit sa kabila ng dramatikong disenyo at matapang na mga pangako, ang pampublikong panoorin ay nasira sa sandaling ang pinuno ng disenyo ni Tesla, si Franz von Holzhausen, ay nabasag ang hindi nababasag ng mga bintanang salamin sa entablado. Napaka-ironic. Bueno, ang sandaling ito ay naglalarawan ng paglutas na kasunod ng mga taon mamaya. Ang Cybertruck ay hindi lamang isang sasakyan, ito ay isang simbolo. Ang mga pre-order ay lumampas sa 250,000 sa loob ng isang linggo ng pag-unveil nito, na pinalakas ng pangako ng isang sasakyan na maaaring makuha sa medyo abot-kayang $39,900 para sa batayang modelo. Kahit na ang mga top-end na trim ay hihigit pa sa $80,000 na may ilang customized na version na lampas sa $100,000. Sa loob ng maraming taon, tinukso ni Musk ang mga tagasunod ng mga sulyap sa mga modelo ng prototype at mga leaked na feature, kabilang ang 4-motor all-wheel drive, rear-wheel steering, adaptive air suspension, at maging ang potential para sa mga solar charging panel at amphibious na kakayahan. Ang mga tagahanga ng Tesla ay naghintay ng may halong hininga para sa tuluyang pagpapalabas ng Cybertruck, saan nagtitiis ng maraming pagkaantala sa produksyon, mga pagbabago sa disenyo, at ang paglilipat ng mga petsa ng paglulunsad. Sa simula ay ipinangako para sa huling bahagi ng 2021. Ang mga unang paghahatid ay hindi nangyari hanggang ika-30 ng Nobyembre, 2023, sa Tesla's Gigafactory sa Austin, Texas, 4 na taon pagkatapos ng unang pag-unveil. Noong panahong iyon, ang hype ay umabot na sa halos gawa-gawang katayuan, sa mahigit 2 milyong pre-order na nalog sa kalagitnaan ng 2020 Part C3. Ayon sa reservation tracking platforms, ang Cybertruck ay inaasahang magbabago sa parehong electric vehicle at pickup truck markets. Ipinagmamalaki pa ni Tesla na ang linya ng produksyon ng Cybertruck nito ay hindi katulad ng anumang nakita ng industriya. Ngunit sa likod ng pinakintab na showmanship, naging maliwanag na marami sa mga pangako ng Cybertruck ang hindi matutupad. Kawalang tatag ng software, hindi maayos na pagkaka-calibrate ng mga steering system, hindi pagkakapare-pareho ng braking, at tungkol sa mga issue sa thermal management sa performance ng baterya. Pangalanan mo ito, ang Cybertruck ay nagkaroon ng problema dito. Sa loob ng ilang buwan, nagsimulang gumuho ang pangarap sa ilalim ng bigat ng sarili nitong ambisyon. Sa unang bahagi ng Mayo 2025, ang mga Cybertruck ay tahimik na ibinabalik o inaalis sa kalsada.
Pagkatapos, noong ika-19 ng Mayo, 2025, nag-file si Tesla ng paunawa sa National Highway Traffic Safety Administration na nagkukumpirma ng voluntaryong pagbawi ng 2893 Cybertrucks. Ang dahilan? Isang critical na throttle pedal malfunction. Ayon sa ulat, ang pedal na hawak sa lugar na naging foam pad ay madaling matanggal at maaaring makaalis sa ganap na depressed na position na magdulot ng hindi sinasadyang pagbilis. Ilang user sa social media ang nagbahagi ng nakakatakot na footage ng dashcam nang malapit sa banggaan at hindi tumutugon na mga control. Ang isang kaso sa Texas ay nagsasangkot ng isang Cybertruck na nag-araro sa isang residential na bakod matapos na may jam ang accelerator. Buti na lang at walang mga pinsala. Ngunit ang abiso sa pagpapabalik ay hindi lamang ang pagkabigla. Inihayag din ni Tesla ang isang kumpletong paghinto sa produksyon ng Cybertruck sa lahat ng mga pabrika nito, kabilang ang Gigafactory, Texas, na tanging nakatuon sa track. Habang binanggit ng opisyal na pahayag ang mga reassessment ng engineering, ang mga panloob na pagtagas mula sa mga empleyado ng Tesla ay nagmungkahi ng isang bagay na mas seryoso. Isang pangunahing depekto sa disenyo ng sasakyan at pagsasama-sama ng mga system na maaring umiwas sa control say. Kalidad dahil sa mga minamadaling schedule on production at labis na pag-asa sa mga over-the-air na pag-update ng software. Mabilis na nagtimbang ang mga critical at auto analyst. Ibinaba ni Morgan Stanley ang stock at tiwala ng consumer ng Tesla sa brand na nakakuhana ng mga hit mula sa mga pag-recall ng Model S, 3 at X sa mga nakalipas na taon. Sa tin, umabot sa pinakamababang punto nito mula nang mabuo ang kumpanya. Ang recall ng Cybertruck ay nasa pinakamahal na ngayon sa kasaysayan ng EV, na may mga maagang pagtatantiya na nagmumungkahi ng $2 bilyong pinansyal na suntok. Hindi kasama ang mga potential na demanda sa class action o mga paghahabol sa compensation. Ang pagbagsak mula sa biyaya ay mabilis at nakakagulo. Ang dapat na maging flagship innovation ng Tesla, isang post-apocalyptic, armored electric juggernaut, ay tumama sa isang pader ng katotohanan na walang foam-padded throttle o bulletproof na salamin ang maaaring ilihis. Para sa maraming mga maagang nag-aampon, ang tanong ngayon ay hindi kung kailan babalik ang Cybertruck, ngunit kung ito ay dapat. Kaya ano ang eksaktong nangyari? Ay pagunita, saklaw, at katahimikan. Gaya ng nabanggit kanina, noong ika-19 ng Mayo, 2025, tahimik na naghain si Tesla ng abiso sa pagpapabalik sa National Highway Traffic Safety Administration na nagpasimula ng agarang pagkuha ng higit sa 28 ng LaSalle 193 Cybertrucks na. Inihatid sa United States mula huling bahagi ng 2023 hanggang unang bahagi ng 2025. At Bloomberg, ay ang aktwal na saklaw ng recall ay pandaigdigan. Kawalan nakakaapekto sa mahigit 4,600 units sa buong mundo. Kabilang ang mga paghahatid sa Canada, Mexico, Europe, at UAE. Ang issue na dating nakalista bilang isang pedal entrapment hazard ay nagmula sa isang critical na depekto sa accelerator assembly, kung saan ang isang foam spacer na ginamit sa panahon ng pagpupulong ay maaring matanggal na nakakabit sa pedal sa ganap na depressed na position. Sa mga termino ng karaniwang tao, ang accelerator ay maaring makaalis na magdulot ng hindi sinasadya at hindi mapigilan na acceleration. Ang mas nakakabahala ay hindi ito isang bagong problema na lumitaw pagkatapos ng mga taon ng pagkasira. Ayon sa isang leaked service memo na may petsang Abril 30, 2025, ang sariling Internal Quality Assurance Division ng Tesla ay na-flag ang isyong ito noong Enero 2024 sa panahon ng limitadong fleet testing, na nagmumungkahi na ang produksyon ay nagpatuloy ng higit sa isang taon pagkatapos na unang matukoy ang panganib. Gayunpaman, ang kumpanya ay hindi kailanman nagbigay ng buletin ng serbisyo sa mga customer o nagpasimula ng isang preemptive recall hanggang sa ang pampublikong presyon at mga online na testimonya ay naging imposibleng balewalain. Sa kabila ng kalubhan ng kasalanan, ang tugon ng kumpanya ng Tesla ay nakababahala na tahimik. Walang press conference na ginanap, walang CEO statement mula kay Elon Musk, walang detalyadong paliwanag sa social media,
Isang maikli, formulaic na email na ipinadala sa mga may-ari ng Cybertruck na nagtuturo sa kanila na ihinto kaagad ang paggamit ng sasakyan at ibalik ang unit sa pinakamalapit na service center. Walang binanggit na pag-aayos, timeline ng pag-ayos, o kahit na pansamantalang kabayaran para sa biglaang pagkawala ng kadaliang kumilos. Ang mga may-ari sa buong United States ay pumunta sa X, dating Twitter, TikTok, at Reddit upang ibahagi ang kanilang mga karanasan. Ang ilan ay nagsiwalat na hindi nila naabot ang serbisyo sa customer ng ilang araw. Ang iba ay nagpost ng mga larawan ng Cybertrucks na hinihila mula sa mga driveway at parking lot ng walang malinaw na komunikasyon tungkol sa susunod na mangyayari. Ang pinansyal at psychologicals na dagok sa mga customer as napakalaki. Maraming mga mamimili ng Cybertruck ang maagang nag-adopt na nagbayad ng pataas na $81,000 hanggang $96,000, lalo na para sa mga modelo ng serye ng quad motor at foundation. Ang ilan ay naghintay ng mahigit 4 na taon para sa paghahatid pagkatapos maglagay ng mga pre-order noong 2019. At marami ang bumili ng mga truck sa pamamagitan ng mga plano sa pagpopondo na nag-iiwan sa kanila ng buwanang pagbabayad sa isang produkto na hindi na nila maaring imaneho. Ibenta, Iambak. Sa Texas, nagsampa na ng class action lawsuit ng isang grupo ng 117 na may-ari ng Cybertruck na nagpaparatang ng paglabag sa kontrata, pananagutan sa produkto, at emotional na pagkabalisa na may inaasahang susunod na legal na aksyon. Among pagdaragdag ng gasolina sa apoy, ang dokumento sa pagpapabalik ng NHTSA na magagamit ng publiko sa pamamagitan ng portal ng pagpapabalik nito ay may kasamang wika na itinuturing ng maraming analyst na hindi karaniwang malabo. Ang board ng pagpapabalik ay nagbabasa dahil sa mga hindi pagkakapare-pareho ng pagpupulong. Ang accelerator pedal pad maaring lumipat sa ilalim ng pinahabang presyon na posibleng magdulot ng hindi sinasadyang pagbilis. Walang binanggit sa pag-file ang foam pad. Wala kahit saan ay may particular na pag-aayos na iminungkahi. At higit sa lahat, ang timeline ng kamalayan ni Tesla sa issue ay ganap na naiwan. Ang mga safety watchdog, kabilang ang Consumer Reports, I2HS, at Senator Ed Markey, ay nanawagan na ngayon para sa isang formal na pagsisiyasat kung sinasadya ni Tesla ang pag-recall para protektahan ang mga kita nito para sa una at ikalawang quarter ng 2025 para mas palubhain ang mga bagay. Ang production ng Cybertruck sa Gigafactory, Texas, ay opisyal na nakapause noong Mayo 20. HTSA 2025 lamang matapos ang NHTSA 2025. 2,000 manggagawa at nagpapalitaw ng mga cascading delays sa iba pang mga assembly line na nagbabahagi ng mga bahagi sa Cybertruck platform. Iniulat ng Reuters na mahigit $400 milyong halaga ng mga hilaw na materyales at asapsa. Hindi natapos na mga unit ng Cybertruck ay nakaupo na ngayon sa mga pasilidad ng imbakan. Sa Shanghai, kung saan isinasagawa ang mga plano sa paglulunsad ng Cybertruck para sa huling bahagi ng 2025. Itinigil ng Tesla ang marketing at isinara ang nakalaang Cybertruck preview showroom nito. Naging nakakabingi ang katahimikan mula kay Musk. Kilala sa kanyang mabilis na pag-post sa X, hindi pa direktang kinikilala ni Musk ang pagpapabalik. Nag-aalok lamang ng mga misteryosong distractions tungkol sa kaligtasan ng SpaceX, Neuralink, at AI sa alinmang paraan. Ang pinsala ay maaring hindi na maibabalik. Ang Cybertruck, na dating pinakamatapang na pananaw sa hinaharap ng Tesla, ay ngayon ang pinakakapansin-pansing pananagutan ng kumpanya. Kaya ano ang ibig sabihin ng pagsasara na ito para sa Tesla? Gaano kalaki ang isang pag-urong? Global freeze ng makina ng produksyon ng Tesla. Gaya ng nabanggit kanina, noong ika-20 ng Mayo, 2025, ang punong barko ng Giga Texas na pasilidad sa Austin, ang sentro ng pagmamanupaktura ng Cybertruck, ay tumigil sa inilarawan ng mga empleyado bilang isang hindi pa naganap na mid-shift lockdown. Ayon sa maraming na-verify na ulat mula sa mga panloob na manggagawa na na-leak sa The Verge Bloomberg, ang mga kawani ay naabisuhan sa pamamagitan ng isang panloob na mensahe sa 11:47 a.m., higit sa 2 oras sa day shift, upang agad na ihinto ang lahat ng mga operation at mag-ulat sa isang stand-down na pulong.
Ang mga forklift ay inabando na sa kalagitnaan. Ang mga welding lines ay lumamig at ang mga assembly robot ay pinatay. Pagsapit ng alas 3 ng hapon, ang lahat ng mga linya ng production ay selyado na. Kalaunan ay naglabas si Tesla ng isang maikling pahayag na nagkukumpirma ng pansamantalang pag-pause ng production, ngunit hindi nag-alok ng timeline o dahilan. Ang paghinto na ito ay hindi maaring dumating sa mas masamang panahon para sa kumpanya, ang Giga Texas, na pinasinayaan ng labis na kagalakan ni Elon Musk noong ika-7 ng Abril, 2022, ay hindi lamang ang pangunahing lugar ng pagmamanupaktura para sa Cybertruck, kundi pati na rin ang pinakamalaking logistical na sugal ng Tesla mula noong pagpapalawak ng Model 3 noong 2017. Ang planta ng Austin ay sumailalim sa nakakagulat na wonder. 1 bilyong pagpapalawak noong huling bahagi ng 2023 tungo sa 3,700 na unit ng produksyon mula sa 3,000 na linggong produksyon. Inihayag ng Musk ang hakbang na ito bilang paglukso ni Tesla sa hinaharap ng utility. Sa unang bahagi ng 2025, ang planta ay gumamit ng mahigit 20,000 minggagawa na marami sa kanila ay dinala sa ilalim ng mga programa ng insentibo ng Estado, kabilang ang isang $64 million na subsidy mula sa Texas Enterprise Fund. Ngayon, libo-libo sa mga trabahong ito ang nasa limbo. Nagsimula na ang mga layoff sa ilang departamento. Hindi bababa sa 1,200 contractor at temp worker ang naabisuhan na ang kanilang mga serbisyo ay hindi na kailangan. At marami pa ang inaasahang aalisin sa mga susunod na linggo. Ngunit ang epekto ay hindi nakapaloob sa loob ng Texas. Ang ripple effect ay agaran at pandaigdigan. Sa Grünheide, Germany, nakita ng Giga Berlin Brandenburg ang pangunahing hub ng Tesla para sa pagsasama ng European supply chain. Nakansela ang mga piyesa nito para sa chassis ng Cybertruck, mga casing ng baterya, at panelang aluminum na katawan. Ang mga linya ng pagpupulong na inihanda upang simulan ang pag-install ng mga bahaging tugma sa Cybertruck para sa merkado ng EU sa ika-4 na quarter ng 2025 ay nakaupo na ngayon ng walang ginagawa. Daan-daang manggagawa na kamakailan ay inilipat mula sa production ng Model Y patungo sa paghahanda sa Cybertruck ay muling itinalaga o pinauwi ng walang karagdagang patnubay. Samantala, sa Shanghai, ang pinakaproduktibong pabrika ng Tesla hanggang ngayon, ang mga pagpapadala ng baterya ng Cybertruck at semiconductor na patungo sa Texas ay biglang nahinto. Mahigit sa 170 million ang halaga ng inventaryo ay inilipat sa mga pasilidad sa paghawak sa labas ng Ningbo at Shenzhen, na naghudyat ng buong sukat na pag-freeze sa Trans-Pacific Logistics para sa Cybertruck program. Marahil ang pinaka-critical, ang Tesla's Nevada-based Research and Battery Innovation Center na dating pinagmumula ng pagmamalaki para sa pangunguna nitong gawain sa 4680 battery cell, ay sinuspinde ang lahat ng kasalukuyang proyekto na nauugnay sa mga powertrain na particular sa Cybertruck. Ang isang joint testing operation kasama ang Panasonic ay tahimik na natigil noong ika-22 ng Mayo. Sa kabila ng kakatanggap pa lamang ng $52 million sa Department of Energy na pagpopondo para sa EV innovation sa unang bahagi ng taong ito. Ang biglaang paghinto ng linyang ito, sabi ng mga tagaloob, ay nagpapahiwatig na ang pag-freeze ay hindi lamang isang pag-pause sa production, ngunit isang mas malalim na madiscarding backtrack mula sa Cybertruck platform mismo. Ang pandaigdigang paralysis ng produksyon ay isang malaking kaibahan sa optimismo na pumaligid sa Cybertruck sa paglulunsad nito. Noong Disyembre 2023, ipinagdiwang ni Elon Musk ang opisyal na kaganapan sa paglulunsad ng Cybertruck sa Giga, Texas, sa pamamagitan ng personal na paghahatid ng unang 10-track na ipinagmamalaki ang mga bulletproof na exoskeleton at range supremacy. Sa araw na iyon, ang stock ng Tesla ay tumaas ng 2%, ang pinakamalaking solong araw na pagtalon mula noong 2020. Ngunit na ngayon, ang stock ay bumagsak ng halos 31% mula noong Mayo 19 na pag-anunsyo ng pagpapabalik, na winasak ang higit sa $270 billion sa market capitalization at nanginginig ang kumpiyansa ng mamumuhunan sa kaibuturan nito. Tinatansya na ngayon ng mga analyst sa Morgan Stanley na ang inaasahang 2025 na layunin ng produksyon ng Tesla
na 250,000 pounds. Cybertrucks ay hindi na mabubuhay at maaaring baguhin pababa sa zero kung ang isang solution ay hindi nahanap sa ikatlong quarter. Ang pagsasara ay minarkahan ang pinakamalalang pag-freeze ng production sa 21 taong kasaysayan ng Tesla. Kahit na ang kasumpa-sumpa na Model 3 production hell noong 2018, amaran na nagkaroon ng mga linggo ng pagkaantala at mga manual na ginawang sasakyan, ay umabot sa antas na ito ng pandaigdigang pagkabigo ng system. Pagkatapos ay lumipad pasulong si Tesla, ngayon ay ganap na itong tumigil. Ang sinadya upang maging pinakaambisyoso na pagtatangka sa pag-scale ng kumpanya, isang angular na hayop na nakahanda upang muling tukuyin ang mga pickup truck, ang naging pinakamalaking kahinaan nito. Ang makina ng production ng Tesla ay hindi lamang natigil, at nabali. At sa bawat araw na lumilipas, ang katahimikan mula sa itaas ay nagpapalalim lamang sa krisis. Ang pagbagsak, kaguluhan, sa loob at labas. Ang pagbagsak ng hindi pa naganap na Cybertruck recall ng Tesla at ang pandaigdigang pagsasara ng mga linya ng produksyon nito sa loob ng kumpanya at sa pampublikong arena ay naging mabilis, nakikita at lubhang nakapipinsala. Sa panloob, nakikipaglaban si Tesla sa isang pagkasira ng supply chain ng mga makasaysayang proportion. Ayon sa mga nag-leak na internal na memo na inilathala ng Business Insider noong Mayo 21, 2025, mahigit 200 million na halaga ng mga bahaging particular sa Cybertruck. Kabilang ang custom-molded stainless steel exoskeleton panels, adaptive air suspension units, at 4,080 battery pack, ang nakaupo na ngayon sa mga storage facility sa buong United States, China, at Germany. Sa napakalaking Lathrop megafactory ng Tesla sa California, na na-repurpose noong huling bahagi ng 2023 upang tumuon sa pagtatanghal ng bahagi at logistic ng Cybertruck. Huminto ang mga operation. Ang mga third-party na kontratista na kasangkot sa pamamahagi ng mga bahagi tulad ng Flexport at Maersk ay nagkaroon ng mga padala na frozen sa kalagitnaan ng transit na may ilang container na na-stranded sa mga daungan sa Long Beach at Rotterdam. Nakakaapekto rin ang logistics paralysis na ito sa ecosystem ng mga supplier ng Tesla. Ang Novelis Incorporated, isang pangunahing tagapagbigay ng mga aluminum sheet para sa exoskeleton na disenyo ng Tesla, ay inihayag noong Mayo 22 na ang $35 million nitong kasunduan sa supply na particular sa Cybertruck ay sinusuri na ngayon, habang ang Samsung SDI, responsable sa pagbibigay ng mga high-density na module ng baterya, ay pansamantalang na-pause ang produksyon na output para sa EV line ng Tesla habang nakabinbin ang paglilinaw mula sa punong tanggapan ng Fremont. Kasabay nito, ang magkakasosyo sa software at mga tagagawa ng chip tulad ng NVIDIA na ang mga processor ng AI ay isinanama sa self-driving suite ng Tesla ay tumahimik sa kanilang mga patuloy na kontrata. Nagpapahiwatig ng pag-freeze sa pasulong na pag-unlad. Anis pangalawang quarter na supply chain pipeline ang kumpanya na inaasahang susuporta sa mahigit 58,000 na paghahatid ng Cybertruck hanggang Hulyo 2025 ay nasisira na ngayon. Samantala, ang mga customer ng Tesla ay nahaharap sa ibang uri ng bangungot mula sa Toronto hanggang Berlin. Ang mga service center ay naiulat na nalulula sa nababalisa ng mga may-ari na nagsisikap na ibalik ang kanilang mga Cybertruck, na may maraming mga pasilidad na hindi handang pangasiwaan ang laki ng pagpapabalik. Ang footage mula sa Brooklyn Service Center ng Tesla na ipinalabas ng NBC News noong Mayo 20s ay nagpakita ng pila ng mga Cybertruck na umaabot sa 5 block, na may mga customer na nagrereklamo sa paghihintay ng mahigit 6 na oras para lang makausap ang isang kinatawan. Sa loob, ang mga empleyado ay nag-alok ng kaunting patnubay, isang standardized na polyeto lamang na nagtuturo sa mga may-ari na itigil ang operasyon at ibalik ang sasakyan para sa pagsusuri sa kaligtasan. Walang mga timeline sa pagkukumpuni. Walang nagpapautang na sasakyan. Walang refund. Sa Phoenix, isang bigong may-ari, si Luis Ramirez, ang nagsabi sa Republica ng Arizona, parang multo nila kami. Gumagastos ka ng $91,000 sa isang track at hindi man lang nila sasabihin sa iyo kung ano ang mali dito. Ang kawalan ng transparency na iyon ay nagdulot ng lumalagong galit online, sa X, dating Twitter,
Ang mga hashtags tulad ng cyberjoke, Tesla Recallgate, at Elon Explain ay nagsimulang mag-trending sa buong mundo ilang oras lamang pagkatapos ng anunsyo ng pagpapabalik. Ang isang viral post mula sa tech influencer na si Marquez ay mas malala kaysa sa software na si Brown Thile. Ito ay isang hardware collapse. Tayong lahat ba ay ginipig lang? Ang kanyang post ay nakakuha ng mahigit 2 milyong views sa loob ng 48 oras, na umaalingaw-ngaw sa isang damdamin na ngayon ay nangingibabaw sa pampublikong diskurso. Ginamit ni Tesla ang mga naunang mamimili ng Cybertruck bilang mga de facto beta tester nang walang pahintulot nila. Sa pananalapi, ang tama ay napakalaki. Tinatantya ni Morgan Stanley daw ang pagpapabalik at pagsasara ay maaring magastos sa Tesla ng $6 bilyon sa mga direktang pagkalugi sa pagtatapos ng ikatlong quarter ng 2025. Hindi kasama ang mga demanda at pinsala sa tatak. Maraming law firm, kabilang ang Huggins Berman at Gerard Sharp, ay nag-anunsyo na ng class action lawsuits sa ngalan ng mga may-ari ng Cybertruck. Inyasi, taon nagpaparating al panloloko, kapabayaan, at sa paglabag sa monobatin sa protection ng consumer. Binanggit ng mga demanda ang sariling material na pang-promotion ni Tesla na ipinagmamalaki ang masungit na katatagan ng Cybertruck, pangingibabaw sa lahat ng lupain, at antas ng militar. Ang mga paghahabol ay nasa ilalim na ngayon ng seryosong legal na pagsisiyasat. Wala pa ring plano sa pagbawi. Ang app ng Tesla ay nagpapakita ng pulang banner sa ilalim ng bawat Cybertruck VN. Huwag magmaneho, bumalik agad. Ang mga kasosyo sa muling pagbebenta ng kumpanya, tulad ng Carvana at Shift Technologies, ay ganap na nagdelist sa sasakyan na binabanggit ang mga pananagutan sa panganib. Ang Dating Invincible brand ay nahaharap ngayon sa tinatawag ng marami nitong Titanic moment. Ngunit ano ang naging mali? Ang pagtagas. Ano ba talaga ang naging mali? Ay mga inhinyero no Tesla sa Giga, Texas, ang pinakamalaking planta ng Tesla sa US. At ang Central Cybertruck Assembly Line ay nagtaas ng paulit-ulit na mga pulang bandila sa huling yugto ng pagsubok sa pag-crash noong Enero at Pebrero 2025. Na nagbabala na ang hindi kinakalawang na acero na monocoque na katawan ng Cybertruck ay nagpapakita ng masamang gawi sa epekto sa panahon ng frontal at side collision simulation. Ang problema, ayon sa mga memo na ito, ay nasa dalawang magkakaugnay na mga depekto. Ang tigas ng 30x cold-rolled stainless steel alloy at ang pagkabigo ng adhesive bonding sa mga critical na structural junction, particular na kung saan ang bubong ay sumalubong sa A-pillar at sa paligid ng mga rear crush zone. Sa mga internal impact test na isinagawa sa Tesla's Austin Crash Lab noong Enero 27, 2025, nabigo ang Cybertruck sa pagsunod sa FMVSS 208 frontal crash safety. Bukod dito, ipinakita ng data na ang angular na disenyo ng exoskeleton ng Cybertruck ay lumikha ng hindi pantay na pamamahagi ng puwersa sa mga rollover, na nagpapataas ng posibilidad ng pagbagsak ng bubong o pagbaluktot ng frame sa mga senaryo na may maraming epekto. Nagsumait ang mga inhinyero ng isang formal na buod ng panganib sa kaligtasan sa Giga, Texas Quality Assurance Team noong Pebrero 2, 2025. Ang 17-pahinang dokumentong ito, na pinangalanang Project Hexagram, ay binalangkas kung paanong ang kakulangan ng traditional na mga crumple zone at ang kawalan ng kakayahan ng balat ng bakal na mag-deform ng maayos sa ilalim ng stress ay naging pangunahing hindi tumutugma sa Cybertruck sa karaniwang mga prinsipyo ng engineering sa kaligtasan. Inirekomenda ng ulat ang agarang pag-pause sa mga paghahatid habang hinihintay ang buong disenyo ng front-end na arkitektura at iminungkahi na ang patuloy na paglulunsad ay magdudulot ng malaking pinsala at panganib sa paglilitis. Nakakagulat, ang mga panloob na email ay nagsiwalat na ang mga babalang ito ay na-dismiss. Sa halip, ang mga production team ay hinimok na manatili sa kurso para sa unang quarter. At ang mga executive ay pinaalalahanan na ang reputational momentum ay critical sa quarter na ito. Ang isa pang eksperto na kumukonsulta sa AI at mga sistema ng kaligtasan ng Tesla
ay nagkomento sa kahirapan ng pag-reconcile ng buong self-driving o FSD sensor calibration sa mga anomalya sa istruktura, lalo na sa paligid ng mga rear fender-mounted LiDAR port. Ang mga babalang ito masyadong ay tahimik na inihain. Ang mga kahihinatnan ay maliwanag halos kaagad pagkatapos ng paglunsad. Noong Marso 22, 2025, isang Cybertruck ang bumangga sa isang Ford F-150 sa Temecula, California. Habang ang mga crumple zone ng F-150 ay nasisip-sip ang shock at ang driver ay lumayo na may menor de edad na pinsala, ang cabin ng pasahero ng Cybertruck ay hindi natural na buckle, na nagdulot ng mga bali sa parehong mga sakay. Noong Abril 3, nakatanggap si Tesla ng mahigit 470 na ulat ng insidente na kinasasangkutan ng mga aksidente sa Cybertruck. 82 sa mga ito ay nagsasangkot na makabuluhang pagpapapangit ng cabin sa kabila ng mababa hanggang katamtamang bilis ng mga epekto. Naniniwala ngayon ang mga analyst na si Tesla ay naghahanda para sa isang pagpapabalik noong Abril 10. Sa kabila ng mga pahayag ng publiko na ang lahat ng mga sistema ng kaligtasan ay nakakatugon o lumalampas sa mga inaasahan. Ang ugat ng issue, sabi ng mga tagaloob, ay ang paggigiit ni Tesla sa pagpapanatili ng futuristic silhouette at bulletproof frame ng Cybertruck bilang isang pundasyon ng marketing. Kahit na ang mga trade-off sa kaligtasan ay naging hindi maikakaila. Ang 30X alloy, habang kapansin-pansin at lumalaban sa kaagnasan, ay may 3 beses na higpit ng traditional na aluminyo na ginamit sa Model X. Ngunit kulang ang mga katangian ng pagsipsip ng enerhiya na kinakailangan para sa ligtas na disenyo ng sasakyang pampasaherong. Bukod pa rito, inabandona ng Cybertruck ang traditional na spot welding para sa structural adhesives at laser welding, na, sa ilalim ng paulit-ulit na stress at sa sobrang lamig, na-delaminate sa ilang sasakyan. Ang mas malala pa, ilang mga inhinyero ang nagsabing sila ay aktibong pinanghinaan ng loob na itulak ang mga alalahanin sa kadena. Isang dating Tesla crash test analyst na hindi nagpapakilalang nagsalita sa Reuters noong Mayo 20 ay nagsabi, News. Naghahabol kami ng schedule ang paghahatid. Hindi isang benchmark sa kaligtasan. That was the vibe at Giga, Texas. Ang planta na umakyat sa 3 shift noong unang bahagi ng Marso 2025 upang matugunan ang mga layunin sa paghahatid ng 40,000 unit sa unang quarter, ay nag-sideline sa internal audit cycle nito. Mga fast-tracking truck na walang ganap na pag-sign off sa kontrol ng kalidad. Ngayon, kung iisipin, ang mukhang isang matapang na paglukso sa hinaharap ay tila higit na parang isang textbook na pang-inhinyero ng hubris ng kumpanya. Ang integridad ng disenyo ay nakompromiso para sa aesthetics. At ang pinaka-radical na produkto ng kumpanya hanggang ngayon ay nahaharap ngayon kung ano ang maaring ang pinakamahal na pagpapabalik sa kasaysayan ng automotive ng US, na nalampasan kahit ang 2009 na hindi sinasadyang acceleration crisis ng Toyota, na nagkakahalaga no mahigit 2 bilyon sa pagsasagawa ng mga federal na pagsisiyasat, nakabinbing mga demanda at malawakang pagtataksil sa customer. Ang mga leaked na memo ng Giga, Texas ay maaaring magsilbing Exhibit A sa kung ano ang tinatawag ng mga legal na analyst na pinaka-nakakapahamak na ebidensya ng pabaya na pagbabago. Ang legal na bomba ng oras. Pagsapit ng Abril 2025, ang tumataas na alalahanin sa integridad ng istruktura ng Cybertruck ng Tesla ay tumaas mula sa mga panloob na babala tungo sa hindi maikakaila na panlabas na pagpapatunay kasama nito. Isang legal na bagyo ng hindi pa nagagawang magnitude. Ang mga independenteng ahensya sa pag-crash testing na kinomisyon ng mga consumer watchdog at ilang mga departamento ng transportasyon ng estado ay nagsagawa ng isang baterya ng mahigpit na mga pagsubok sa kaligtasan na nagpasya na ang disenyo ng istruktura ng Cybertruck ay hindi lamang may depekto. Ito ay mapanganib na hindi sapat. Ang mga third-party na pagsubok na ito na inilabas sa publiko sa pagitan ng Abril 10 at Abril 18, 2025 ay kinopya ang mga totoong sitwasyon ng pag-crash, kabilang ang mga frontal collisions, side impact, at rollover simulation.
Aba resulta at tansday, nagpakita ng mga sakuna na mga puntos ng pagkabigo na pare-pareho sa mga leaked internal na memo mula sa Giga, Texas, na nagpapatunay na ang hindi kinakalawang na asero na exoskeleton at mga paraan ng pagbubuklod ay nabigo upang matugunan ang mga pamantayan sa kaligtasan ng federal. Ang National Highway Traffic Safety Administration o NHTSA na sinisiyasat na ang Tesla mula noong Marso ay agad na tinukoy ang mga independenteng resulta ng pagsubok na ito sa kanilang patuloy na pagsisiyasat. Noong Abril 15, 2025, naglabas ang NHTSA ng isang paunang pahayag na nagbabala sa Tesla at sa publiko na ang Cybertruck ay nagtataas ng mga makabuluhang alalahanin sa kaligtasan at hinihimok ang pag-iingat sa operasyon at karagdagang pagsisiyasat sa mga proseso ng produksyon. Iyon ba pagkabigo sa pagsubok ng third party na ito ay dumating pagkatapos na panloob na i-flag ng mga sariling inhinyero ng Tesla ang mga critical na issue ilang buwan na ang nakakaraan. Sa panahon ng mga emergency na pagpupulong sa krisis na kinasasangkutan ng mga miyembro ng board at executive ng Tesla, mahigpit na inirerekomenda ng mga legal na tagapayo ang isang agaran at kumpletong paghinto sa paggawa at paghahatid ng Cybertruck, na binabanggit ang tumataas na panganib ng malalaking demanda sa pananagutan sa produkto, mga parusa sa regulasyon, at aping ang mga potential na singgil sa criminal na kapabayaan. Ang mga kumpanya ng batas sa labas ng Tesla ay na-flag ang situation bilang isa sa mga pinakaseryosong automotive legal na krisis sa kamakailang kasaysayan. Ang dahilan kung bakit lalong delikado ang legal na quagmire na ito ay hindi lamang ang magnitude ng pagpapabalik na tinatayang sumasaklaw sa mahigit 46,000 units sa buong mundo na may inaasahang pananagutan sa pananalapi na lampas sa $0, 8 billion. Ngunit ang panloob na ebidensya ng dating kaalaman at hindi pinansin ang mga babala. Ang kadahilanang ito ay nagbukas sa Tesla sa mga kaso ng sadyang pagpapabaya at posibleng mga paglabag sa Federal Motor Vehicle Safety Act na nag-uutos sa mga tagagawa, na kumilos kaagad kapag may natuklasang mga depekto sa kaligtasan. Kasama na ngayon sa panganib ang mga demanda sa class action mula sa mga nasugatang partido, potential na pagsisiyasat ng criminal ng Department of Justice, at pagsusuri sa regulation na maaring humantong sa pagsususpinde ng mga federal na kredito sa buwis at mga paghihigpit sa pag-export. Sinusuri din ng Securities and Exchange Commission kung sapat na ibinunyag ni Tesla ang mga alalahaning ito sa kaligtasan at ang epekto ng pagpapabalik sa mga financial statement nito. Higit pa rito, ang mga grupo ng pagtataguyod ng consumer, gaya ng Center for Auto Safety at Consumers Union, ay nagpalaki ng mga panawagan para sa transparency at pananagutan. Ipinapalagay din ng mga analyst na ang stock ng Tesla ay maaaring harapin ang makabuluhang pagkasumpungin na may ilang pagtataya ng pagbaba ng hanggang 15%. Ngunit it ay mas malaki say 15%. Maari itong maging kasing laki ng 100%. Ang mas malaking larawan, ang kredibilidad ni Tesla sa linya, sa sandaling pinarangalan bilang hindi mapipigilan na pioneer ng revolusyong dekuryenteng sasakyan. Ang imahe ni Tesla ay nakabitin na ngayon sa tiyak na balanse. Ang pagbagsak mula sa Cybertruck debacle ay nagtatanong sa mismong ethos na nagtulak sa pagtaas ng meteoric ng Tesla at ang reputation ni Musk bilang isang innovator na lumalabag sa mga pamantayan ng industriya. Mula nang mag-debut ang Tesla Roadster noong 2008 na sinundan ng Model S, Model X, at ang game-changing Model 3, nilinang ni Musk ang isang imahe ng isang visionary na walang humpay na nagtutulak sa mga hangganan ng teknolohiya. Ang kanyang mga pangako ng tuloy-tuloy na paggana ng autopilot, walang kapares na kahusayan ng baterya, at mga revolutionaryong proseso ng pagmamanupaktura ay nagtatakda ng mga bagong pamantayan sa mundo ng automotive. Ang Cybertruck, na inihayag noong Nobyembre 2019 na may matingkad na futuristic na disenyo at tinaguriang stainless steel exoskeleton, ay nilalayong maging tunay na simbolo ng inobasyon ng Tesla, na pinagsasama ang bulletproof durability at electric efficiency. Ang pag-asa ay nipakalaki na may higit sa 200,000 reservation na iniulat sa kalagitnaan ng 2022. At ngayon, ito,
Ibinaba ng mga kumpanya ng analyst tulad ng Morgan Stanley at JP Morgan ang pananaw ng Tesla na itinatampok ang mas mataas na mga kadahilanan ng panganib, kabilang ang mga pagkaantala sa produksyon, mga legal na pananagutan na tinatantya sa bilyon-bilyon, at isang potential na pagguho ng kapangyarihan ng premium na pagpepresyo ng Tesla. Higit pa sa mga pagkabalisa ng mamumuhunan, ang pagsisiyasat ng regulation ay tumindi ng husto. Ang mga federal at international na ahensya, nag-iingat na sa mga claim ng autonomous na pagmamaneho ng Tesla, ay nagsimulang suriin ang mas malawak na sistematikong mga issue, kabilang ang mga kawalan ng kontrol sa kalidad at mga kasanayan sa pamamahala ng korporasyon. Pinalawak ng US Department of Transportation at NHTSA ang kanilang mga probe sa kabila ng Cybertruck sa iba pang mga modelo, gaya ng Model Y at ang paparating na Roadster refresh. Sa Europe at China, ang mga regulatory body ay nagpataw ng mas mahigpit na mga pag-audit pagsunod na nagpapahiwatig na maaaring harapin ni Tesla ang mga multi-jurisdictional hurdles na nakakaapekto sa parehong produksyon at benta. Ang posibilidad ng mabilis na pagbabago ni modelo ng Tesla ay maaring ikompromiso ang mga pamantayan sa kaligtasan ay nagdala ng mga panibagong tawag para sa mas mahigpit na mga balangkas ng regulasyon. Dapat ding itanong ng isa, ito ba ay isang solong maling hakbang o sintomas ng mas malalim na mga issue sa kultura at istruktura sa loob ng Tesla? Inaalala ng Cybertruck ang mga nakalantad na kahinaan na maaaring tumakbo ng lampas sa isang sasakyan. Itinatampok ng mga agresibong target ng produksyon ng Tesla ang krisis sa Cybertruck, ang mga likas na panganib sa pagpapakasal sa groundbreaking na teknolohiya na may mga hindi kompromiso na hinihingi ng kaligtasan ng sasakyan at pagsunod sa regulation. Habang ang matapang na pananaw ni Tesla ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa marami, ang kumpanya ngayon ay nahaharap sa nakakatakot na gawain ng muling pagtatayo ng tiwala. Ang pananahimik ni Tesla sa buong sitwasyon ay nagpalalim lamang ng pagkabigo ng customer at nakakasira ng tiwala. Nang walang timeline para sa isang pag-ayos at hindi malinaw na mga tagubilin para sa mga may-ari na ibalik ang kanilang mga sasakyan, ang mga tanong ay umiikot sa paligid kung ang Tesla ay magbibigay ng mga refund o muling idisenyo ang sasakyan ng buo. Ang dating ipinagdiriwang na Cybertruck, na original na tinawag bilang isang groundbreaking electric pickup, ngayon ay nahaharap sa mga posibleng pagkaantala ng hanggang 2 taon para sa muling paglulunsad at tumatayo bilang isang malinaw na halimbawa kung paano maaaring masira ang matapang na disenyo kapag ang kaligtasan at engineering ay umupo sa likurang upuan. Ang pagsasama-sama ng mga kaguluhan ni Tesla ay napipintong mga legal na hamon at pandaigdigang pagsusuri sa regulation, na may maraming mga class action na demanda sa paghahanda at mga pagsisiyasat na inilunsad ng mga autoridad ng US, European, at Chinese. Ang mga pag-unlad na ito ay maaring magresulta sa mabibigat na parusa sa pananalapi at pangmatagalang mga hadlang sa pagsunod. Gayunpaman, sa kabila ng krisis, naniniwala ang ilan na magagamit ni Tesla ang sandaling ito upang muling pagtibayin ang pangako nito sa kaligtasan at kalidad. Tulad ng ginawa nito pagkatapos ng mga nakaraang maling hakbang sa Model 3 at autopilot system. Ang pagbagsak ng Cybertruck ay nagsisilbing isang pag-iingat na kwento ng labis na pag-asa at hindi pagbibigay. Pagbabanta sa pamana ni Elon Musk at pangingibabaw sa merkado ng Tesla maliban kung ang kumpanya ay gagawa ng mabilis, malinaw, at may pananagutan na aksyon upang maibalik ang pananampalataya ng publiko. Well, iyon lang muna. Salamat sa panonood. Nagustuhan mo ba ang video na to? Masama ito? Kung ginawa mo, mangyaring isaalang-alang ang pag-like, pag-drop ng komento, at pagpindot sa button na mag-subscribe upang hindi ka makaligtaan sa aming mga bagong upload. Gayun din, huwag palampasin ang video na ito na nakikita mo sa iyong screen ngayon. Ito ay talagang hindi ka pani-paniwala.